Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bago nila matanggap si Jesus at nung natanggap na nila si Jesus. Bago sila naging Kristiyano, sila ay malayo sa Diyos. Kaaway nga nila ang Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit ngayong natanggap na nila si Jesus, ay nanamatay para sa kanila, naging kaibigan na sila ng Diyos at ginawa silang banal, walang kapintasan at malinis sa harap niya. Ngayon, ang pakiusap sa kanila ni Pablo ay manatili silang matatag sa pananampalataya at hindi magpapadala sa mga pagbabagong-bagong paniniwala. Maalaala natin ito, ang talinhaga ni Jesus tungkol sa bahay na nakatayo sa buhangin at ang bahay na nakatayo sa bato. Yung nasa bato ay matatag at hindi natutumba ng hangin o ng baha. Yung nakatayo sa buhangin ay madaling matangay ng mga pabago-bagong ihip ng iba't ibang doktrina at kaugalian. Maliwanag na sinabi ni Pablo na siya ay ginawang ministro, tagapagpahayag ng pag-asa na dala ng magandang balita na ipinamalita na sa lahat ng nilalang. Totoong sa ating panahon ngayon, mayroong napakaraming mga bagong aral. Ang iba sa mga ito ay galing na raw sa iba pang mga obispo o mga pare. Mayroon pa ngang nagbibigay ng ibang mga interpretasyon, hindi lang sa Biblia, kundi pati na rin sa mga sekreto na bigay daw ng mahal na ina. Kailangan talaga nating katatagan, hindi matangay ng mga ito. Kaya magdasal palagi sa banal na Espiritu na siyang Espiritu ng katotohanan na binigay sa atin ni Jesus. Hingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng karunungan at kaalaman. Sinulat ni San Juan na suriin natin ang bawat espiritu kasi hindi lahat ay galing sa Diyos. Kaya mayroong discernment of spirits. Hingin natin ang biyayang ito. O Diyos, ibinigay po ninyo sa amin ang pananalig na matapat at malakas upang hindi kami matangay na mga pagbabago-bagong kauglian at paniniwala sa mundong ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.